Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. At nitong linggong ito ay talagang gulong-gulo tayo. Hindi ko alam ko, ako lang ba o wala kayong nararamdamang kaguluhan dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating gobyerno. Ang dami ngayong nag-aaway-away. Yung iba parang nakikisali lang. Yung iba, hindi mo naman alam kung ano yung pinakakwento, pero nakikipag-away ka sa iba. No? Ang daming away sa social media. No? Kaya maganda po na nawa magsilbing gabay natin ang mga salita ng Diyos. Dahil hanggat hindi tayo bumabalik sa tuntunin na ibinibigay ni Jesus sa atin, ay talagang hindi matatapos ang kaguluhan. Bansa laban sa bansa, o kaya naman leader laban sa leader, kung kaya't ang buong bansa, bansa sa bansa, nag-aaway. Ang mga tao sa bawat bansa ang nag-aaway-away. Ano ba ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon? Sabi po dito, kasi yung foundation, huwag kang papatay. Masama yon. Malaking kasalanan yon ang pumatay. Nasa 10 utos yun. No?
Alam na natin yon, no? Kaya nga, inahamon tayo ni Jesus. Na hindi pwedeng, alam lang natin yung huwag kang papatay. Pero yung, no, pag hinimay natin yon, paano humahantong sa pagpatay? Paano humahantong doon? Yun muna yung kailangan natin makita. Paano umantong sa pagpatay? Yan ay nagsisimula sa simpleng away-away. Simpleng away, palalalimin hanggang sa magiging galit. At yung galit, mag-uudyok sa atin na pumatay. Kaya binibigay ni Jesus itong paalalang ito. Isang hamon din. Kaya nga, mayroon tayong responsibilidad. Hindi mawawala yon. Gaya nga ng sinabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat tayo ay may pananagutan. Ikaw man ang inaway o ng away, may pananagutan tayo. Kasi malinaw na sabi ni Jesus, kaya't kung maghahandog ka, at maalala mo, no, sabi dito, kung maalala mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka sa kanya. Ulitin ko po, no? Kung maalala mo, ay may nagawa pala ako, kaya masama ang loob niya, sa kung anumang dahilan. Kung maalala ko, baka minsan nagjo-joke ka lang, nasa biruan kayo, pero mayroong sumeryoso, mayroong kang nabitawan na salita, at mayroong nagalit, huwag mong i-insist na biro lang naman yon. Napakapikon naman niya. Kung nalaman mo na, puntahan mo, makipag-ayos ka na. Naintindihan po ba? Kaya lang hindi natin talaga ito ginagawa. Kasi nga, ini-insist natin na wala akong ginagawang masama. O kaya naman, bahala siya, no? Napaka-sensitive niya, napaka-arte niya, totoo naman, may mga taong ganun, no? Pero ang sinasabi, no, kung bago tayo humantong doon sa napakalalim na kasalanan, mag-ayos na. Magkusa ka, makipag-ayos ka. Makipagkasundo ka. Ganun din naman, sabi, kung may magsakdal na sa iyo, di ba? Kung may magsakdal na sa iyo, dahil nga doon sa nagawa mo, ayusin na ng maaga. Yun lang nga, may problema tayo lagi sa pakikipag-communicate. Hindi na tayo marunong makipag-usap. Sa pakikipag-usap, kailangan matuto ka ring makinig at tumanggap ng paliwanag. Pakinggan mo muna. Ngayon, tingnan natin, kailan pa yung mga samaan ng loob na yan? O kaya naman, hanggang kailan mo kikimkimin yan? Ikamamatay na natin yan. At ang matindi pa, ipapasa pa natin ang sama ng loob na yan. Yung dating personal nga lang, no? Naging away ng buong bansa. Lahat naapektuhan, lahat apektado. Kaya huwag na nawa tayong dumagdag, no? Huwag na tayong dumagdag sa mga taong galit na sa mundo. Subukan natin, no? Makibahagi tayo sa healing process. Pero kailangan mo muna, ikaw muna. Kaya, no, sana po mapagnilayan natin na mabuti ito, no? At humingi tayo ng lakas ng loob
biyaya mula sa Diyos. Kasi baka, pagdating ng araw, mahalaga po kung ano ang ginawa natin sa mga huling sandali ng ating buhay. Sabi sa unang pagbasa, kapag ang isang taong masama, nagpakabuti, tumalikod sa kanyang kasamaan, mabubuhay siya. Pero kapag ang isang taong naging mabuti, pero dahil nga sa sama ng loob, sa galit, nagpakasama, mapapahamak siya. So nasaan tayong direksyon? Andun ba tayo sa ina-admit natin na naging masama tayo at sinisikap natin magpakabuti, nakikipag-ayos na tayo, nakikipag-reconcile na tayo, o nandun tayo sa hindi na tayo paapi, kaya umanda kayo sa ganti ko? Nasaan tayo doon? Muli, sa paalala ni Jesus, may panahon pa para ayusin natin ang ating mga ugnayan at relasyon sa isa't isa. Amen.